Dito ngayong gabi, pare-pareho tayo. Noong 2022, nabudol tayong lahat. Aminin natin, ako'y naamin ko. Ilocano ako, ngunit nabudol ako. Sabi nila, ang mga Ilocano daw ay solidong Marcos. Hindi po! Pasalamat ako, nagpapasalamat tayo sapagkat meron tayong mga klaseng vloggers na ganyan na may sadyang may alam sa tunay na nangyayari sa ating lipunan. Pasalamat sa lahat ng mga political vloggers. At sana hinihiling ko sa mga vloggers na i-focus nyo rin yung mga kapatid natin na nandoon, nakaupo, nakahiga sa may ilalim ng mga puno sa may tabi. Ipakita natin na may mga Pilipino na handang pagsakripisyo ng oras, kalusugan at buhay upang sumali sa isang pagkakaisa ng bayan. So mga vloggers, pag-focus nyo rin, pakita natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Mga kababayan, nais ko pong ipakilala ang aking sarili ngayong gabi. Ako po ay isang Ilocano, ako ay taga-Pangasinan. Ako ang inyong Manong Troy. Tawagin nyo na lang ako, Manong Troy. Dati meron akong show sa YouTube din, yung Bistado. Ako ang inyong Manong Troy. Mga kapatid, mga kasama, ako rin po ang presidente ng Good Clean for Society Movement, GC4SM. Ito ay isang non-profit, non-stock corporation registered sa SEC at kami ay accredited sa DILG or Department of Interior and Local Government as NSO na ano ba yun? Kalimutan ko na. Registered kami as NSO. Oh my God, sorry. Wala sa isip ko. Anyway, ang aming pong advocacy sa GC4SM, mainly, o unang-una ay ang hangarin namin na magkaroon ng malinis na halalan. Ang aming pong samahan na GC4SM is an established network of Filipino citizens espousing honest, clean, peaceful, and orderly election. Noong 2018, tinayo ang GC4SM pagkatapos ng Senate hearing tungkol sa electoral reforms na pinamumunuan noon ni Senator Coco Pimentel. Natatandaan ninyo ba yun noon, 2018? Natatandaan nyo pa yung na-flash sa TV na kinatibate ni James Jimenez ng COMELEC? Napanood nyo ba yan? Napanood nyo siguro yun. 7 million yon ang views noon sa GMA 7, yung debate namin ni James Jimenez. At alam mo, ang pinag-usapan namin doon, ang pinagdebatehan namin doon ay yung mga boto noong 2016 na wala pa eleksyon, ay tapos na ang eleksyon sa isang presinto, lalong-lalo na sa Ragay, Camarines Sur. At dahil doon, mga kaibigan, na challenge ang aming mga samahan, kaya tinayo namin ang Good Clean for Society Movement. At kami ay na-inspire. Kami ay binigyan ng inspirasyon ng isang tao nung siya ay humarap sa Senado. Kilala niyo siya, kilala natin lahat. Siya ay si Attorney Glenn Chong. Kilala niyo yun? Dahil sa kanyang expose, dahil sa kanyang mga disclosures sa Senado noong 2018, nalaman natin na noong 2016, wala pang election. 2 days before election, tapos na ang eleksyon sa mga presinto. Dahil sa Smartmatic. Iyan na nagbigay udyok sa amin upang itayo ang GC4SM upang labanan ang Smartmatic. Inspired by the leadership of Attorney Glenn Chong, itinayo namin ang GC4SM at sinuportahan ang laban ng isang malinis at payapang halalan. Mga kasama, alam nyo ba noong 2016, sino ang ipinaglalaban natin noon? Dahil sa dayan, si Bongbong Marcos! Diba? Ang sabi ni Bongbong noon,
Smartmatic is not selling election. Smartmatic is selling cheating election. Narinig niyo yun? Sinabi niya yan. Smartmatic is not after election but cheating election. Kaya't mga kasama, noong 2022, padatag kami, inspirado kami sa GC4SM na pinamumunuan natin Atty. Glenn Chong na pag nanalo na si Bongbong Marcos, mawawala na ang Smartmatic. Sa Pilipinas, magkakaroon na tayo ng isang halalan na may dangal. Magkakaroon na tayo ng halalan na malinis, na kung saan ang mga tunay na maninilbihan sa bayan ang isang luluklok, lalo na sa Kongreso ng Pilipinas. Iyan ang aming adhikain, iyan ang aming pangarap noong 2022 na sana pag nanalo si Bongbong, mawawala na ang Smartmatic sapagkat 2007, nag-umpisa na yung Smartmatic makialam sa mga halalan ng Pilipinas. Kaya noong 2022, nung nanalo si Bongbong, akala namin wala nang Smartmatic. Yung pala, narinig nyo rin ang ibinulgar na Atty. Glenn Chong. Nakiusap pala o kinausap pala ni Lisa ang mga taga-Smartmatic. Isipin nyo yun, yung Smartmatic na nandaya sa kanyang asawa, ginamit niya upang dayain muli ang halalan sa Pilipinas. Akalain niyo yun, wala siyang konsensya, wala siyang habag sa mga taong umasa ng isang malinis, mapayapa at may kredibilidad na halalan. Imagine niyo yung mga kapatid, isang first lady, isang would-be first lady, kinausap na ang Smartmatic bago pa man din halalan. Kaya sinabi na Atty. Glenn Chong, totoo ito, ako'y naniniwala na yung boto ni Bongbong na 31 million ay may dagdag yun. Salamat sa Smartmatic. Iyan ay totoo mga kapatid, kaya sana mga kapatid, tanggapin natin ang katotohanan. Dito ngayong gabi, pare-pareho tayo. Noong 2022, nabudol tayong lahat. Aminin natin, ako'y naamin ko. Ilocano ako, ngunit nabudol ako. Sabi nila, ang mga Ilocano daw ay solidong Marcos. Hindi po! Nabudol ako, nabudol tayo. At ngayon, andito tayo upang ipakita na tayo ay hindi titigil hanggat hindi mananagot ang mga nandaya sa ating mga halalan. Mga kasama, alam ko po marami pa magsasalita ngayong gabi. Ngunit parang awa nyo na. Kayong mga vloggers, marami kayong viewers na nasa overseas. Kayong mga vloggers, kayong mga nanonood sa labas ng bansa, kayong mga nanonood overseas. Alam ko, hindi kayo makakarating dito in person or in physical presence. Pero parang awa nyo na kayong mga nanonood. Utusan nyo ang inyong mga kamag-anak. Kahit isa lang sa inyong mga kamag-anak, kayong mga nasa ibang bansa, isa lang sa inyong kamag-anak, sa bigyan nyo ng pamasahe, pagkain, umattend lang dito sa EDSA. Panawagan ko sa aking mga kapatid na nasa ibang bansa. Alam ko, nababasa natin sa kanilang mga post. Sabi nila, kung makakarating lang ako dyan sa Pilipinas, dadalo ako sa EDSA. Ito ang aking panawagan. Kung totoo ang inyong sinasabi, mga kapatid kong nasa ibang bansa, sabihin ninyo ang inyong mga kapatid, mga anak, mga asawa, kamag-anak, kapitbahay, kahit ang inyong mga ex-girlfriends, ex-boyfriends, padala nyo ng $5, siguro pwede na yon.
O sige po. Salamat po, ma'am. Flash report. Very good. Gusto kong ipabanggit mga kapatid at ipaalam sa lahat ng ating mga viewers, mga vloggers at sa lahat ng mga naririto nakikinig. Meron pong ipinalit na mga security ang opisina ng Vice President. 24 na PNP personnel assigned sa office ni Vice President Inday Sara at inalis na ang mga PSG. Hindi natin alam kung ano ang wisdom behind that change of security, pero ako, sa totoo lang, personal ko lang ito ha, mas may tiwala ako sa mga sundalo kaysa sa mga pulis. Pagpaumanhin ninyo mga PNP personnel. I trust our armed forces of the Philippines more than our policemen. Okay, asan na ako kanina? Wala na. Okay, ayun yung panawagan ko kanina sa mga kapatid natin overseas. Ito lagi sinasabi ko kasi kami noong 2018, may kwento ko lang. Kami ang 6 na buwan o 8 months. 8 buwan kami every Thursday sa harap ng COMELEC pala. Yung grupo namin, GC4SM, every Thursday yan. Alas 2 ng hapon, ato kami sa COMELEC sa Intramuros. Binabanatan namin ng Smartmatic, binabanatan namin ng COMELEC. Dahil sa Pandalaya noong 2016. At dahil doon, sa pangyayaring yun, doon ko nakasalamuha si James Jimenez, yung palbas na saradong dating spokesperson ng COMELEC na sinibak dahil sa graft and corruption. Okay, so yun, panawagan ko mga kapatid, kaya hindi lang panawagan ko noon. Marami nagsasabi, kung kami ay nasa Pilipinas, andyan din kami, makikisa kami sa pagkakaisa ng taong bayan, sa pagkakaisa laban sa katiwalian. Makakarating kayo mga kapatid namin nasa abroad, nasa overseas. If you have that urge, if you have that patriotism inside your hearts, mga kababayan ko, huwag kayong mga tubili. Magkiusap o mag-utos kayo ng kamag-anak na isa lang. At papuntahin nyo sila dito sa EDSA. Isa lang. Isipin nyo yun kung ilang milyon na Duterte followers overseas. Isa lang. Ipadala nila sa EDSA. Kahit saan manggaling man sa Sulo, magkano lang yung pamasahe niya. Sagutin nyo na, total nasa abroad naman kayo. Isa lang. Ipadala nyo dito sa EDSA. Sigurado, tatalunin natin yung EDSA 1 at saka EDSA 2. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat.